Yung palakpak po para sa ating Panginoon. Nakikiusap po ako doon sa ating technician. Makiantabay po yung boses ko. Kagagaling ko lang po kasi nag-concert kagabi. Ano po? Praise God. Sabi nga ng salita ng Diyos, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Ano po? Mabuti pa rin po ang Diyos. Sabi ko sa sarili ko, wala pa naman tumulong dugo sa katawan ko. Bakit hindi ko ba pwedeng ipagpatuloy na magpahayag na salita ng Diyos? Ano po? Sa Diyos po lahat ang kapurihan. Magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon po. Nasa ikapitong pag-aaral po tayo patungkol sa yung salitang I am. Yung mga nakaraan po, yung I am declaration of Jesus, natunghayan po natin yung 6. Yung He is the bread of life, the light of the world, door of the sheep, the good shepherd, the resurrection, and the life. And last Sunday po, atin pong napag-aralan yung He is the way, the truth, and the life. Sino pong nabibless sa mga messages po natin? Lagi pong nakataon yan. At ngayon naman pong hapon na ito, o sa linggong ito po, atin pong pag-aaralan yung I am the true vine. Marami pong mga puno ng ubas ang peke. Dito po ginamit yung true vine, yung metaphor. Sabi po, yung metaphor na ito po yung mga talinhaga o yung figure of speech. Katulad po nito, pakinggan po ninyo ito. Rachel is as bright as the sun. Ano po yung pinatutukoy dito? Bakit po si Rachel inihantulad sa araw? Ano ba ang meron sa araw? Hindi ba ang araw po ay maliwanag? Puno ng liwanag. Kaya si Rachel habang tinitignan o nakikita nitong gumawa nitong sentence na ito, hinihantulad niya si Rachel na tuwing nakikita niya po si Rachel, maliwanag po ang itsura niya. Kahit na may problema siya, nagliliwanag pa rin siya, katulad ng araw. Nakuha na po ninyo kung ano ibig sabihin ng metaphor o yung figure of speech. Kaya lahat po ito, figure of speech po lahat. I am the door, I am the great shepherd, I am the light, I am the bread, Yan po ay mga figure of speech. Para po tayong mga nakikinig o tayo pong binabasa po natin ang salita ng Diyos, atin pong nauunawaan, nagigets po natin kaagad. Amen po ba? Kaya dito po sa ating pag-aaralan sa John chapter 15, verse 1 to 8, dito po natin kukunin lahat ang ating pag-aaralan. Basahin po natin John chapter 15, verse 1 to 8. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Ama, muli nagpapasalamat po kami. Naririto po kami
dahil ipinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak, walang iba kung hindi ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoong Jesus, sa lahat ng ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. At kaya sa hapong ito, nagdideklara po ako, Panginoon, ng kalayaan sa lahat ng uri ng karamdaman, sa lahat ng uri ng bisyo, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga trials, Panginoon. Kayo po yung kalakasan namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Binigyan mo ako ng lakas, Panginoon. Ikaw yung boses ko, Panginoon. At alam ko, pinagaling mo na ako, Panginoong Yesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Buksan mo yung mata ng puso ng bawat isa't isa sa amin upang lalo pa po namin maranasan, Panginoon, yung kapangyarihan mo, yung pag-asa na nagmumula sa iyo. Buksan mo yung mata ng aming kaisipan upang lalo pa kaming maliwanagan, Panginoon, ma-enlighten kung gaano, Panginoon, kaganda ang iyong salita, kung gaano katotoo ang iyong mga promises sa bawat isa't isa sa amin. Buksan mo ang mata namin upang habang binabasa namin ang mga salita mo, makita namin ang mga kahanga-hanga, Panginoon Diyos, sa iyong mga kautusan. Panginoon, maraming salamat po. At sa hapong ito, ang mga salita mo siya magiging salita ko. Salamat po, Panginoon Diyos. Alam ko na meron kang pinalaya sa amin sa kalagitnaan na ito. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay muli aming pinagkakaloob sa iyong makapangyarihang pangalan, aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. What does it mean that Jesus is the true vine? Ano ba ang ibig sabihin po na si Jesus ang tunay na puno ng ubas? It means that Jesus is the genuine source of spiritual life and fruitfulness. Being connected to Him, which means He is our Lord and Savior, will always bring us true peace, joy, and righteousness. He is the source of abundant life and many other things. Without Him, we can do nothing that can truly brings us joy, peace, and righteousness that leads to eternal life. Yan po yung ibig sabihin ng si Jesus. Siya po yung tunay na puno ng ubas. What does it mean? Umpisahan na po natin. What does it mean that we are the branches? Ano ba ang ibig sabihin nito na tayo po yung mga sanga? Ang ating Panginoong Jesus, siya po yung pinakapuno. At tayo naman po ang mga sanga. Bakit tayo po ang naging mga sanga? Ang mga tunay po na mga sanga, yun lamang pong tumanggap kay Kristo. Bilang sarili nilang tagapagligtas. At, Panginoon ng buhay po nila. Tayo po yun. Kayo po yun. Yung mga branches na yan. Kaya tayo po ay nakadugtong ngayon sa tunay na puno ng ubas. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. As branches of the true vine, we are expected to bear much fruit. Tayo po na kumikilala ngayon sa ating Panginoong Jesus. Tayo po na anak na niya ngayon. Kabilang po tayo ngayon sa kanyang mga anak. Tayo po ay inaasahan na tayo po ay mamumunga ng maraming bunga. Ano po? Amen po ba? Kaya nga po, hayaan natin na suriin po natin ang mga maraming verses po o mga ilan pong mga verses. Kung saan sinasabi po dito na tayo po ay mamunga, maraming bunga. Hindi lang po bunga kung hindi mabuting bunga. Amen po. Umpisahan po natin sa John chapter 15 verse 2. Ang sabi po diyan, He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful.
Marami pa po sa atin, yung tinatanggalan o pinufront po tayo. Tinatanggal ng Diyos yung mga sanga po sa atin na hindi kaaya-aya o hindi namumunga. Ano po? Pag-aaralan pa po natin yan pag mamaya-maya. Ano pa po ang sabi ng John chapter 15 verse 5, talon po tayo from verse 2 to verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ano ba yung you will bear much fruit? Pang-ilan na po sinasabi dito sa binasa natin, na dapat mamunga po tayo. Hindi lang bunga, kung hindi maraming bunga. Ang sabi po dito sa una, He prunes so that it will be even more fruitful. Sa pangalawa po, ano sabi? You will bear much fruit. Ano po yung prutas na yan? Yung joy, peace, and contentment, at saka yung purity po sa buhay po natin. Alam po ninyo, pwede naman natin maranasan po yung happiness sa labas na wala pa po o hindi pa natin kakilala ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Ano po? Iba po kasi yung joy sa happiness. Tandaan po ninyo yan. Yung pong peace, opo, may peace sa labas. Pero hindi po katulad ng peace na nararanasan natin ngayon na galing sa ating Panginoong Jesus. Yung tunay na peace, the peace that surpasses our understanding. Ano po? That transcends all our understanding. Yan po yung peace na nagbubuhat po sa ating Panginoon. Ano pa po yung contentment? Paano ka nagiging kontento noong hindi mo pa kakilala ang ating Panginoong Jesus? Siguro, may pera ka, kontento ka na, masaya ka, diba? Pag may pera. Pero iba po pagdating dito sa ating pinag-aaralan ngayon. Kaya nga po dito, ang sabi niya, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart, maliban lang kay Jesus, hindi natin mararanasan yung totoong joy, yung happiness, yung joy, yung peace, yung contentment. Kaya nga sa John chapter 15 verse 8, talo na naman po tayo sa verse 8. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. This is to my Father's glory. Kapag tayo po ay namumunga, sabi po dyan, that you bear much fruit. Pangatlo na po, yung una, more. Pangalawa, much. Pangatlo, much na naman po. Paano ba tayo magbe-bear much fruit? Kailangan po natin ng intimate relationship po sa ating Panginoong Jesus. Paano tayo magkakaroon po ng intimate relationship? Ano ba yung lagi ninyong naririnig niyan? Paano natin gagawin yung intimate relationship po natin? Sa pagbabasa po, pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Jesus. Yung pakikipag-usap po natin sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Naunawaan po ba natin? Kaya dito ang sabi, showing yourselves to be my disciples. Kapag ito ay ginagawa natin at tayo po ay namumunga, ito po ay patunay na yung ating sarili. Tayo po ay tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya nga dito po sa Matthew chapter 7, verse 17 to 20, kung babasahin po ninyo yung chapter 7 na yan, o mag-umpisa po sa 5, 6, 7, diyan po yung tinuruan ng ating Panginoong Jesus, yung may magat po na Sermon on the Mount. Itinuro po ng ating Panginoong Jesus diyan lahat po nitong ating pinag-aaralan ngayon. Kung babasahin po ninyo ang chapter 7, nag-umpisa po ang ating Panginoong Jesus kung paano niya tinuruan ang kanyang mga disipulo na yung judging others, yung ask, seek, knock, the narrow
the narrow and wide gate, at ito po ang ating tinatalakay ngayon, a tree and its fruits. Ano po, yung panghuli po dyan, the wise and the foolish builder. Kaya dito po natin makikita na itinuro ito ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. Ngayon, kung tayo po ay tunay na mga disipulo, itong katuruan na ito, itong ating pinag-aaralan na ito, yun dapat tayo ay mamunga. Hindi lang po ng marami, kung hindi mabubuting mga bunga. Kaya nga dito, ano sabi niya pa? Likewise, sa verse 17 sabi niya, sa chapter 7 ng Matthew, every good tree bears good fruit. Amen po ba? But a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Ano pong ibig sabihin na ito? Yung cut down. Ano ang sabi niya? Every tree that does not bear fruit. Ano po? It cuts down and thrown into the fire. Sino na po yung mga mahilig nagtatanim dito? At yung mga tanim po ninyo na puno, kapag meron pong mga tuyong, mga sanga, ano po ang ginagawa ninyo? Kinakat ninyo, pinuputol po ninyo. Hindi ba? Pagkatapos po ninyo pinutol, anong gagawin ninyo? Hindi ba iipunin ninyo yan? O kaya ilalagay ninyo sa isang lugar? Ano po? Pagkatapos, anong ginagawa? Sinusunog po yan. Dito po ang ibig sabihin, kung hindi ka namumunga, walang nangyayari sa iyong buhay bilang mananampalataya, puputulin ka. O kaya, habang ikaw ay lumalago sa iyong spiritual na pamumuhay po, relasyon mo sa ating Panginoon, marami pa po yung tinatanggal, pinuputol, inaalis ng Diyos sa buhay po natin. Ano po? Ano ba yan? Yung mga masasamang ugali po natin. Isinungaling ka. Ano po? Ano pa yan? Kung estudyante ka, mapangakodiko ka, mapangopya ka. Pero unti-unti po, tinatanggal ng ating Panginoong Hesus yan. Pinupurun ka. Ano po? At pagkatapos yung mga masasamang ugali niya, tinatapon po yan. Inaalis po yan. Ano po? Kaya nga, ano ang sabi? Kapag ang isang tunay na Kristiyanong born again, nakikilala po yan, sabi ng verse 20, thus, by their fruit, you will recognize them. Ano po? Paano daw tayo nakikilala? Yung mga buhay na mga sanga, by their fruits, you shall recognize or you shall know them. Kayo po ang makakapagsabi niyan. Anong meron kayong bunga? Nakikita ba si Kristo sa inyong buhay? Na ang sabi ninyo, isa kayong Kristiyanong born again? Nakikita ba talaga yan sa buhay mo? Yan po yung sinasabi dito sa verse 20. Kaya nga po, as believers in Christ, we are always expected to bear fruit, not just fruit, but plenty of good fruit. Amen po ba? Naunawaan ba natin yung ating pinag-aaralan? Ano po? Kaya nga, kung kayo po ay laging nakadugtong po, dapat tayo po ay inaasahan ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang po ang ating Panginoong Hesus, kung hindi yung kapwa po nating mga mananampalataya. Makita sa atin yung pagka-Kristiyano po natin, yung tunay po natin pagka-born again. Dapat namumunga po yan. Habang pag-aaralan pa natin, kung ano yung mga bunga na yan. What kind of fruit that we should bear? Ano daw yung mga bunga na yan na dapat ibunga po natin? Makita po sa atin.
Sa Galatians chapter 5, verse 22, 23, very familiar po na verse ito. Ano po ang sabi? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance po, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Kung atin pong susuriin, pagmamasdan, ang pagkagawa po ng sentence na yan, makikita po ninyo, bakit may bunga. Ilan po yung bunga dyan? Siyam na bunga. Bakit po ang ginamit dyan? Fruit. At saka yung linking verb niya, hindi po are. Bakit is? Pag sinabi pong linking verb, o yung dalawa po yan, yung is at saka yung are. Ang is po, ginagamit pag singular. Yung are po, plural. Di ba? Kayo po marunong sa math. Ano po? Pero ba, dyan po, ginamit, fruit, walang s, tapos is ang ginamit. Ano po? Bakit? Kasi po, iisa lang yan. Ano po? Yung fruit ng Holy Spirit, ang bunga ng Holy Spirit. Kaya po, doon ay nakapaloob yung siyam na yan. Kung ano po, kung vitamins po yan, may vitamin A, B, C, D, E, F, G. Ano po? Lahat po ng vitamin, nandun lang sa isang bunga. Kaya pag kinain mo yung isang prutas na naglalaman, halimbawa, yan po yung nutrients na nandyan, yung vitamina po. Pag kinagat mo yung kinain mo, lahat noon, ano po, papasok sa iyong katawan. Mararanasan ng iyong katawan. Kaya ang isang tunay na born again, Kristiyanong born again, kapag nasa sa iyo ang banal na Espiritu, dapat yan po yung bungang nakikita sa iyo. Amen po ba? Malinaw po ba? Yung love, yung joy, yung peace, ano po, yung forbearance po na yan, yung kindness, yung goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Alam po ninyo yung mga yan, na mga bunga, yung bunga po ng banal na Espiritu. Kapag bago kang mananampalataya, hindi naman po kaagad-agad makikita sa iyo yan. Hindi ba? Paunti-unti. Una, yung love. Naranasan mo ngayon yung tunay na pag-ibig. Yung love ngayon. Ang Diyos ang unang umibig, kaya dapat tayo marunong po tayong magmahal. Nagmamahal po tayo. Yung unconditional love ng Diyos. Ano po, na nakikita natin, hindi tayo namimili. Kaya po sa bahay-sambahan na ito, mahal po natin ang lahat ng tao. Kaya nga dapat ipinipreach po natin, isinishare natin yung tunay na, ano po, ibanghelyo. Ano po? Tandaan po ninyo, lahat ng tao, mahal na mahal na mahal na mahal ng Diyos. But, binigyan niya tayo ng free will. Kaya nga doon sa John 3:16, but, sabi niya, whosoever, kung sino man, sa ano po? Ano ang sabi? Kung sino man, ano ang sabi dyan? Maniwala, manampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Hesus, hindi siya mapapahamak, hindi siya pupunta sa dagat-dagatang apoy o sa impyerno kung hindi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Sa kanyang buhay na walang hanggan, yung makakasama niya, yung kanyang Creator, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po dito makikita natin, ano po, dapat yan pong fruit, yan bunga ng banal na Espiritu na yan, makikita sa iyo. Pagkatapos yung joy, ano po, yung joy na yan, kaya napapansin tayo, bakit may problema kayo, bakit hindi ko makita sa itsura mo? Bakit hindi ko makita sa itsura mo? Bakit masaya ka lagi? Ingkay, bakit? Dahil nasa sa iyo ang banal na Espiritu. Ano ba? Yung peace, yung kapayapaan, nandyan po lahat yan. Ano, unti-unti, nararanasan mo yan, nakikita, nagbubunga, no, sa iyo. Amen po ba? Dapat yan po ang kailangan na bunga na makita po sa atin. To be like Christ. Ano po? Yan po yung isang maging bunga pa rin, to be like Christ.
Romans chapter 8, verse 29. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son will be the firstborn among many brothers and sisters. Alam na niya po, sabi nga nung isa kong pinapanood sa Facebook, YouTube, sabi po dyan, yung iba sinasabi nila, bakit lumikha ang Diyos ng bakla at saka ng tomboy? Tandaan po ninyo, wala po sa Bible yan. Hindi po lumikha ang Diyos ng bakla at ng tomboy. Ang nilikha lang po, kung babasahin ninyo ang Genesis, ang nilikha lang po ng Diyos, lalaki at babae. Period. Yung bakla at saka yung tomboy na yan po yung evil spirit na sumasakop sa kanila. Hindi po sila yung kaaway natin, kung hindi yung espiritong nasa sa kanila. Tandaan po niyo. At binigyan naman tayo ng free will ng Diyos. Yung free will na yan, dapat ginagamit mo sa mabuti, hindi sa masama. Sila ginamit nila sa masama. Pinili nila yung espiritu ng kabaklaan at espiritu ng katomboyan. Yung free will na yan, dapat yan ang mare-renew. Pero tayo bilang mga tunay na mga Kristiyanong born again, tunay na nakikita yung bunga ng banal na espiritu sa atin, yung free will na yan, ginagamit natin lagi yan ayon sa gustuhan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, to be like Christ, nakikita dapat. Ephesians chapter 5, verse 8-9, for you were once darkness. Minsan na po nasa kadiliman tayo. At ano ang sabi? But now you are in the light. Nakilala mo kasi si Kristo. At ang banal na Espiritu na inamumuhay sa iyo ngayon. Kaya ikaw ngayon ay nasa liwanag. Amen po ba? At huwag na kayong bumalik sa kadiliman. Walang pinag-iba yun sa sinabi ni Pedro. Ang sabi niya, huwag kayong maging katulad ng aso na kapag nagsuka, kinakain niya muli yung kanyang suka. Kung ganyan kayo, nakilala ninyo ang ating Panginoon, alam ninyo ang kanyang salita. Pagkatapos babalik ka doon sa dati mong buhay, you are like a dog. Na nagsuka, kinain mo yung suka mo. Kadiri. O katulad ka ng baboy na pinaliguan, pagkatapos kang pinaliguan, naging malinis. Ang baboy, naglublob uli sa putik. Ganun ka kapag ginawa mo yan. Naunawaan ba natin? Matalim masalita ng Diyos. Pero kapag binigyan mo ng kahalagahan yan, pinapasok mo sa iyong puso, inunawa mo. Kaya doon sa panalangin natin, Lord, buksan mo yung mata ng puso ng bawat isa't isa sa atin para malaman natin, maranasan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Buksan mo yung mata namin upang habang binabasa namin ang mga salita mo, makita namin yung kagandahan ng mga kautusan mo, Panginoon. Buksan mo yung kaisipan namin upang kami ay ma-enlighten, maliwanagan kami kung gaano mo kami kamahal. Kaya nga po, ano ang sabi? Once you are in darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. Amen po ba? Philippians chapter 1, verse 11, may you always be filled with the fruit of your salvation, the righteousness character produced in your life by Jesus Christ, for this will bring much glory and praise to God. Ano ba yung fruit of salvation mo na yan? Kapag yan po ay nakikita sa iyo, ano po, yung righteous character, yung matuwid na pag-uugali. Kapag yan pala ay nakikita sa iyo, ano sabi, produce in your life. Ito
produce, sa buhay mo by Jesus Christ. Dahil si Kristo ay nasa sa iyo. Ano ang sabi? This will bring much glory and praise to God. Ito pala yung nagbibigay ng kaluhalatian. Yung papuri sa Diyos. Kung hindi nakikita sa iyo ito, ano ang nakikita? Sino ang napupuri sa iyo? Si Satanas, kapatid. Si Satanas, tandaan mo yan. Kabaligtaran. Mas gusto mo bang nabibigyan ng papuri si Satanas kesa yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo? Kung anong meron ka ngayon, sa Kanya lahat galing yan. Kaya ba't nakangkaburi? Kitang matsurang bagay? Kapatid, ka sana maging aso. Ka sana maging babi. Basahin po niyo yung Peter, 2 Peter o 1 Peter po. Nandiyan po yan. Kaya nga dito sabi niya? Ano pa yung dapat bunga na makita sa atin? To do good works. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's handiwork. Pag sinabi pong God's handiwork, nilikha niya tayo sa kanyang kamay. Ano po? Ano sabi? Created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen po ba? Naunawaan po ba ninyo itong mga nakasulat dito, nababasa ninyo? Ano po? Created, sabi, for we are God's handiwork. Tayo po, nilalang tayo. Nilikha tayo. Hindi po sa salita, kung hindi sa mismong kamay ng ating Diyos. Kaya ganyan tayo ka-special sa Kanya. Babalikan ko po yung John 3:16. Sino ba ang nagkasala? Tayo, ang tao. Sino ang gumawa ng paraan para ang tao hindi tuluyang mapahamak? Sino po? Tao ba o ang Diyos? Ang Diyos. Bakit ganyang kahalaga? Dahil nga kinreate niya tayo sa kanyang kamay. Tayo lang ang kinreate niya sa kamay. Ang lahat ng mga yan, sa bibig niya lang po, sa salita niya lang, na likha ang lahat. Kaya ganyan niya tayo kamahal. Kaya nga po, dapat tayong mga nilikha, tayong mga nakakilala na sa ating Panginoon, dapat ito ang nangyayari o ginagawa natin. To do good work. Amen po ba? Sabi diyan, created in Christ Jesus to do good works. Ano pa? To praise Him. Upang sambahin po natin siya. Purihin natin ang ating Panginoon. At sabi diyan sa Hebrews chapter 13 verse 15, therefore by Him let us continually offer the sacrifices of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Pwede ko pong mag-time out saguli. Minum ko mo. Thank you, Jesus. Praise Him. Alam po niyo, sabi, offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Kanina po, nag-worship po tayo sa ating Panginoon. Sino yung nag-i-enjoy? Sino yung umaawit na malakas? Ako po, lagi ko sinasabi, kahit na sintonado po ang boses ninyo, umawit kayo. Hayaan ninyo yung mga nakakarinig. Kayo naman na nakakarinig sa kapatid natin kung sintonado man siya. Lord, ang gawin ninyo, Lord, tao sa puso nito, ang kapatid ko ang umawit. Bigyan mo po siya ng magandang boses. Gawin mo maging maganda ang kanyang boses. Aliwahit ang katsura na naman boses nini o tiya mo kay. Alam po ninyo, pag ganyan, wala pa talaga yung bunga ng banal na espiritu sa iyo. Dapat meron kang concern. Dapat nararanasan mo, nararamdaman mo.
kahit na ganyan yung boses ng kapatid na ito, pure ang kanyang puso. Na kanyang inihahandog yung kanyang boses, yung kanyang papuri sa Diyos. Naunawaan ba ninyo? Eye pagsisti. Magsisti ka, makatas ka gamat, magsisti ka pag binubuli mo yung kapatid mo. Siya taos siyang puso na nag-aalay ng praise sa ating Panginoon, sa papuri sa ating Panginoon. Tapos ikaw nakataas ang kamay mo, hindi naman pala galing sa puso mo, yung inaawit mo. Siya pala yung yung attention, yung isip mo nasa sa kanya. Mali po 'yun. Kaya po, kapag nandito na tayo lahat sa loob ng sambahan na ito, pumunta ka na rin dito, pinaghandaan mo na. Pag nag-worship po tayo sa ating Panginoon, ibigay po natin yung pinaka-best po natin sa ating Panginoon. Ang sabi dyan, the fruit of our lips. Amen po ba? Kaya nga, giving thanks to His name. Marunong ba tayong magpasalamat sa Diyos? Hindi lang po doon sa pagsagana ka. Dapat yung mga lumalabas sa bibig po natin, kahit na nandun ka pa sa bingit ng kamatayan. Katulad po ng ating senior pastor, ilang beses na niyang naranasan. Yung sinasabi po natin ng bingit ng kamatayan. Nandun na po siya sa kamatayan, pero ano pang ginagawa niya? Nagpupuri pa rin sa ating Panginoon. Ano po? Kaya ba natin yun? Kung kaya niya, na senior pastor natin, kaya din po natin. Tao rin po kasi siya tao pa rin tayo. Yung Diyos niya, hindi ba Diyos din natin? Hindi naman iba yung Diyos niya. Ano po? Yung naranasan niya salvation, yung nararanasan niya ngayon na mabubuting gawa. Ano po? Isa lang naman ang pinagmulan dyan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Yung pinagmumulan ba ng mabubuti nating gawa, iba ba sa Diyos ni Pastor Manny? Hindi. Iisa lang yan. Di ba? Dapat parehas pala yan. Amen po ba? Amen. To do good works. To praise Him. Ano po? Kaya, tandaan po ninyo, naririto na rin kayo, kapag nag-worship pa tayo, kahit anong services pa, ang inyong i-attend. Kapag umawit tayong lahat, aawit kayo. Amen po ba? Hindi po ako nakikiusap sa inyo, sinasabi ko sa inyo. Kasi sayang lang yung pagpunta ninyo kung ganun lang gagawin ninyo na pagmamasdan lang ninyo yung inyong mga katabi. Pakikinggan lang ninyo yung mga sintonadong boses. Ikaw, sino nagmamasid sa iyo? Sinong natutuwa sa ginagawa mo? Di walang iba kundi si Satanas. Yung mga katabi mo, binibigay talaga nila mula sa puso nila, kahit na sintonado pa sila, sa Diyos. Pinupuri talaga nila ang ating Panginoon. Amen po ba? Dapat kasi matransform rin yun na yung kaisipan natin sa mga ganyan na pag-uugali. Dapat yung mabubuting mga ugali po, yung good works na yan, dapat yan ang makita sa atin. Amen. Ano pa po? Give generously. Ayan. Bunga rin po yan. Dapat dyan nakikita po sa atin. Alam po ninyo ako, natutuwa po ako sa ating bahay-sambahan. Dahil kapag pinag-uusapan po, yung word na generously, generous, lahat po ay masaya na ngayon. Natanggal na po yung espiritu ng stinginess. Alam po ninyo yon? Sa English, ang gandang pakinggan, stinginess. Pero kapag tinranslate natin sa ating sa ating lengguwahe, ano po yon? Kakuriputan. Di po, masakit yung pakiramdaman, di ba? Ano po? Pero sa English, meron pa naman bahagyang stinginess. Sa Tagalog, kakuriputan. Dito sa Calvary Temple, Philippines Incorporated, wala na pong kuripot. Amen. Alam po ninyo, bakit pinagpapala ang Diyos natin? Dahil ito pong bunga na dapat nakita sa atin, ay nakikita talaga sa atin ngayon. Nagmamanifest po yan. Amen. Kaya ano po ang sabi ng Romans chapter 15, verse 26 to 28,
For it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution. Alam po ninyo kung ano yung kwento dito. Ito pong mga tiga-Macedonia na po. Yung mga kapatid po, masasabi po natin na kapatid natin sila sa pananampalataya. Nauna lamang sila sa atin. Pero nandun po sila sa severe na famine. Talagang taggutom. Hindi lang basta taggutom, talagang wala na silang makakain. Pero ano ang sabi dito sa ating binabasa? To make a certain contribution. Kapag contribution po, yung word na contribution naririnig natin, ano po yung sumasagi kaagad sa isip po natin? Pera. Pera po kaagad. Kaya dito, tingnan po ninyo. For the poor among the saints who are in Jerusalem. Nag-ambagan po sila kahit na wala na po sila. Nag-ambagan po sila, nag-contribute po sila. Para saan? Para doon sa kanilang mga kapatid na mananampalataya, believer kay Jesus, doon sa Jerusalem. Nagkaroon kasi ng diyan ng taggutom. Para po meron silang maidala o maitulong. Sabi diyan sa verse 27, it pleased them indeed, and they are debtors. Sabi po diyan, for if the Gentiles have been partakers of their spiritual things. Alam po ninyo, sino ba yung mga Gentiles dito na tinutukoy? Tayo po na hindi Hudyo. Dahil nga sa kanila, sa mga Israelita, sa mga Hudyo, diyan po nanggaling ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, naranasan din natin, itong nararanasan, itong kaaligtasan, itong salvation po na ito. Itong blessing na ito. Dahil nagmula ang ating Panginoong Jesus sa mga Hudyo, sa Israelita, sa mga Israel, sa Israel. Kaya nga po, for if the Gentiles have been partakers of their spiritual things, their duty is also to minister to them in material things. Alam po ba ninyo na tayo pong lahat na nagbibigay po dito sa offering box, yung tithes po natin, yung offerings po natin, yung mga love offering po natin. Marami po tayong sinusuportahan. At ang isa sa po dyan, yung pong nasabi ni Pastor Manny kagabi, yung tinutulungan din po natin ang bansang Israel. Nagbibigay po tayo dyan. Meron pong isang organization po na doon po na ibibigay ang tulong natin na yan. At tinutulungan po natin yan na yung mga Israel, kahit na hanggang ngayon. At marami rin pong mga organization kagaya po ng DCAS, ng CBN Asia, yung 700 clubs, nagbibigay din po tayo dyan. Kaya nga, ito pong mga pinag-aaralan po natin na ito, hindi lang po natin basta pinag-aaralan. Ginagawa po natin mismo. Ang bahay-sambahan na to, ginagawa po natin yan. Kaya ang sabi sa verse 28, therefore, when I have performed this and have sealed to them this fruit, I shall go by way of you to Spain. Yan po yung mga good, mga kind of fruit that we should bear. Ito po yung mga bunga na dapat po na makita po sa atin. At yung pinakahuli po na pinaka-importante sa lahat ay yung to win souls. Sino na po yung nakapagdala ng kaluluwa sa ating Panginoon? Alam po ninyo kung tayo ay mahigit sa may 200 po tayo ngayon, kung magdadala lang po tayo ng isa-isa, na kaluluwa, dodoble po tayo, magiging 400 ang third service. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kapag dinisire po natin yan sa puso, Lord, gusto ko pong mamunga. Maliban po doon to be like Christ, to do good works, to praise Him, to give generously. Lord, gusto ko pong mamunga. Kaluluwa. Dahil yung kaluluwa po, hindi pwedeng nakawin ng kaaway yan. Hindi pwedeng sirain ng kalawang. Kaya nga po, sabi ng Romans chapter 1, verse 13, Now I do not want you to be unaware, brethren,
that I often planned to come to you. Sabi po diyan, but was hindered until now, that I might have some fruit among you also, just as among the other Gentiles. Ang sabi po ni Paul, gusto ko nga pumunta dyan sa inyo, pero maraming nagiging dahilan o sa gabal, sabi niya. Para bakit gusto niya pumunta sa Roma? Para sabi niya, that I might have some fruit among you also. Para makapag-win siya ng soul para kay Kristo. Dapat yan po yung isang bunga na makikita po natin sa sarili natin at ng mga kapatiran po natin. Amen po. Para yung 10,000 souls na ibinigay po sa ating sa ating punong pastor, hindi lang 10,000 souls yan. Kung tayong lahat magkakaisa o di-desire po natin na mag-win ng soul. Amen po ba? Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15, I urge you, brethren, you know the household of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have devoted, sabi po, themselves to the ministry of the saints. Tayo pong lahat, kung gagawin lang po natin, na nasain natin na magbunga tayo ng souls, tayong lahat katulad po nito, siguradong meron po tayong mga first fruits po natin. Salamat doon sa mga masisipag nating mga kapatid. Tayo mag-desire din po tayo. Alam po ninyo, kung hindi ninyo alam kung paano mag-share, i-share lang ninyo kung ano ang ginawang pagbabago ng ating Panginoong Hesus magmula nung makilala mo siya. Yung buhay mo, yan po yung isang pinaka, matindi, na testimony para i-share mo doon sa kapatid. O kung minsan nga, hindi ka na nga nagsasalita nakikita sa iyo yung bunga niyan. Kaya nagtatanong, bro, sister, no ka rin sisimba. Ano bang church? Ano ba yung naririnig ko sa Calvary kaya yata pumupunta? Okay lang ba kung sumama ako sa iyo? Bakit? Kasi nakikita yung bunga sa iyo. Hindi ka pa nagsasalita niyan, ha? Kung bunga ng kalaraman, yung nakikita sa iyo, ano masasabi? Ay, pupunta pa mo yan, sisimbaya pa mo, kaya Calvary, kaya makayin niya. Alaya man penaliwa, kaya katamo. Dapat nga, kakaiba ang makikita sa iyo. Kasi pinili tayo. We are chosen. We are peculiar. Kakaiba tayo. Tandaan po ninyo yan. Kaya fruitfulness is a sign of having a truly abundant life. It brings us true happiness and deep satisfaction. It is the fulfillment of God's purpose for our lives. Fulfillment po yan na dapat makita po sa atin yung mga bunga na ito. Pangalawa po, as branches of the true vine, we must not associate with false vine. Dapat po hindi tayo makipartner, makikonnect, doon sa mga, false vines. Pag sinabing false vines, yung mga peke, yung hindi totoo, yung, yung imitation. Dapat hindi ka makipag-associate dyan, hindi ka makipag-partner. There are numerous false vines in the world that promise life and nourishment through material abundance, power, religion, and the pleasures of life, but they ultimately lead to spiritual emptiness. Sino ba yung mga false vines na yan? Yung iglesia ni Manalo, yung dating daan, yung mga Mormons. Tandaan po ninyo, kapag ang itinuturo ng isang tagapagturo, hindi naaayon sa salita ng Diyos, o kaya salita siya ng Diyos, pero binabawasan, pinipervert, binabaluktot, ikino-compromise, hindi yan true vine, false vine yan. Naunawaan ba natin? Kaya kung mahilig kayong makinig, manood,
sa Facebook ninyo, sa TV ninyo, yung mga nagtuturo ng ganyan. Lagi po ninyong gawin na ang mga final authority ang Bible. Tingnan po ninyo kung totoo nga o ayon sa salita ng Diyos yung kanyang itinuturo. Amen. Maliwanag po ba sa atin? Kaya nga, ano po ang sabi diyan? Sa 1 John chapter 2, verse 15-17. Ang bilis ng oras na po. Do not love this world nor that... Excuse me. Do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving of physical pleasure, a craving of everything we see, and pride in our achievements and possessions. Do not love, sabi po dyan, this world nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Ano ba itong tinatalakay po, sinasabi dito? Kasi po, ang mundo, ang i-offer lang po sa atin, yan? Yung craving for physical pleasure. Ano ba yung physical pleasure yan? Yung lust of the flesh, na sinasabi diyan. Ano ba yan? Katulad po ng yung adultery. Pakikipag-apid. Yan po yung sinasabing physical pleasure. Ano ba? Greediness. Ano ba? Ano po? Yung love of money. That is physical pleasure. Ano pa po yan? Fornication. Ano pa po? Yung relationship sa lalaki at sa babae. Babae, lalaki. Lust of the flesh po yan. Pornography. Ano po? Lust of the flesh. Yan po yung sinasabi dito. Ano pa? Yung craving for everything we see. Yung nakikita natin. Yung lust of the eyes. Lalo na sa Facebook. Ano po? Yung mahilig mag-Shopee, mag-Lazada. Lahat na lang nandiyan. Lalo na ngayon, nagpapasko. Pupunta ka sa mall. Ang dami pong sale. Yung sale nila, yung pala yung talagang presyo. Ano po? Tinanggal na nila yung idinagdag nilang presyo. Ano po? Yung amount. Pagkatas nakakita ka. Ano pa? Ano po? Cellphone. Ano ba ang pinagbago ng mga cellphone? Yung itsura lang. Pero yung laman, yung pa rin. Yung gamit, yung pa rin. Text at saka call. Ano po? Ganun lang. Pero ang gusto-gusto natin nakakakita kapag yung cellphone mo ay yung mansanas na may kagat. Ano po? Pinagmamalaki mo yan. Na tuwang-tuwa ka. Ano po? Nandyan yan yung lust of the flesh. Ano po? Yung mata. Lust of the eyes. Ano ba? Pride in our achievements and possessions. Di ba? Nagkakaroon ka ng kayabangan. Aba, yako, manager na ako ngini. Yako, at ina akong bayong sakin ngini. Yako, ating kong house and lot. No, ka rin niya yung house and lot mo. At tsuketa. Sabi niya, saan? At tsukin Villa Teresa. Kanya ang Villa Teresa yan. Ingay na. Ano po? Yan po yung mga, yung mga achievements pa na nakakamtan mo, na nagpapahiwalay ngayon sa iyo doon sa tunay na puno ng ubas. Yung tunay na puno. Kaya nga sabi, these are not from the Father. Itong tatlong ito, yung lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, hindi po yan galing sa Ama, but are from this world. Ano po? And this world is fading away. At itong mundong ito, unti-unti po nawawala yan. Di ba? Ano po? Ano pa ang sabi? Along with everything that people crave. Kasama po yan sa lahat ng mga bagay na ninanasa ng tao. Unti-unti mawawala po yan. But anyone who does what pleases God will live forever. Amen. Sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 15,
Do not be yoked together with unbelievers. Alam ho ba ninyo yung yoke? Ano po? Yung yoke, yung mga, kung kayo po ay farmer o nag-alaga ng mga hayop o nasanay po kayo na nag-aararo sa bukid, kapag meron kang dalawang yung kalabaw o baka yung nilalagay po dito sa leeg nila, yung kahoy, kuminsan po magkadugtong pa yan. Para sabay sila, para hindi nahihirapan yung isa. Kaya nga, tayo sabi yan, do not be yoked together with unbeliever. Huwag kang maki-ayon. Kung ikaw, ano bang ibig sabihin nito? Hindi na ba tayo kaibigan sa mga unbeliever? Hindi po ganun. Ang ibig sabihin, ngayong ikaw, alam mo na yung tama. Alam mo na yung matuwid na pamumuhay na naaayon sa mga utos ng ating Panginoong Jesus. Hindi mo na dapat gagawin o ginagawa. Kapag kasama mo sila, hindi ka nagagaya sa kanila o gagawin yung ginagawa nila. Paano ko sila mawiwin, pastor? Diyan, yung makikita yung bunga ng banal na espiritu sa iyo. Yung self-discipline. Paano mo dinidisiplina ngayon yung sarili mo? Paano mo dinisiplina? Pagkasama mo sila. Natural, pagkasama mo yung mga unbeliever na yan, maka-Kristiyano ba? Maka-Biblia ba? Yung katuruan ba ni Kristo yung ginagawa ba nila? Hindi, di ba? Kung nandoon ka mismo, kasama mo sila, nag-iinuman, nanonood ng pornography, nagkukwentuhan ng mga malalaswa na kwento, makikiayon ka ba? Sasang-ayon ka ba? Makikitawa ka ba? Makikisaya ka ba sa kanila? Hindi dapat. Di ba? Kung maaari lang nga, kung hindi ka bastusan, pwedeng magpa-excuse ka muna. Di ba? Kesa doon sa manatili ka, hindi mo alam, unti-unti napupulyot na yung kaisipan mo. Unti-unti nung pinapakikinggan mo yung mga kwento nila patungkol sa mga babaeng mga sexy, pumapasok na yan sa isip mo, napupulyot na yung kaisipan mo. O sa mga babae naman, pag nagkukwentuhan doon sa mga mapupoging mga lalaki macho, hindi pwedeng, hindi gagawa ang kaaway. Doon ka. Kaya ano ang dapat mong gawin? Kung hindi man kabastusan, sabi ko nga, mag-excuse ka na muna. Manalangin ka na balang araw, doon sa hindi ganong sitwasyon, makapag-share ka sa kanila. Amen po ba? Kaya nga, ito yung sinasabi, do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with unbeliever? Alam po niyo, dapat makita talaga yung pagkakaiba po natin. Amen po ba, mga kapatid? Lord, alang mag-amen. Pero naririnig naman po ninyo ako, no? Kahit na Renz Berano po yung aking boses. Nepo, gaya na. Dapat po ganito, makita po sa atin. Sa akin po, noong ako'y nagtatrabaho pa po ako, yung aking mga kasamahan po, kapag sweldo na, lalabas na kami niyan. Kapag umupo na kami, kahit saan dyan sa Nepo, sasama po ako sa kanila. Pero alam na alam po nila, dinay niya yan, dinay niya nga 2 family size sa Sprite. O kaya 4 kahit pineapple juice. Sabi nila, magdurungos ko, humahapdi po yung tiyan ko. Pero ang ginagawa ko, pag sinerve na po yung pulutan nila, inuubos ko yung pulutan muna nila bago ako iinom. Alam po nila na hindi ako iinom.
Na ano. At pag nagkukwentuhan na po sila, dahil busog na ako, hihiwalay na muna ako sa kanila. Muli na ako. pero ibigay ang bakas ko. Ingkay na kanina. Mauna ako po, ingkay na kanina. Kasi po, alam naman natin yung sarili natin. Kilala natin ang sarili natin. Kung saan tayo mahina. Di ba? Madali tayong maagos. Bakit hindi ka pa umalis? Kesa doon na magkasala ka. Kaya po dito makikita natin, why is it wrong to love the things of this world and associate with unbelievers? Because it prevents us from producing good fruit. As a consequence, we are disconnected from the love of the Father. Dahil pag nanatili ka doon sa gano'n na sitwasyon, talagang hindi makikita sa iyo yung good fruit doon eh. Ang makikita doon yung nawala sa isip ko. Discipline. Makikita sa iyo yung doon eh. Ihumiwalay ka na lang muna. Kasi sabi nga na salita ng ating Panginoon, huwag mong ibibigay yung perlas sa baboy. Bakit? Dahil tatapak-tapakan lang niya. Subukan ninyong mag-share sa mga lasing kung ano mangyayari. Nakuha ba ninyo yung ibig sabihin? Nakuha ba ninyo? Ibig sabihin? Di umalis ka na. Ipag-pray na lang po natin. Lord, bigyan mo po ako ng pagkakataon ng isang araw na buo itong mga kaibigan kong ito. Na ma-share ko naman yung pag-ibig mo sa kanila. Pag ganyan po yung desire natin, diyan nakikita yung mga dapat na bunga, yung mga good fruits po natin. Amen. Sa John 15:2, balik po tayo. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Ano yung naranasan ninyo na tinapyas ng Diyos sa buhay po ninyo? Na masakit. Halimbawa, meron kang boyfriend, meron kang girlfriend. Nag-break kayo, tinanggal ng ating Panginoon. Dahil ikaw ay mananampalataya. Kasi yung mga iba, sinasabi po nila, pag-pray ko naman, Pastor, gawang ko nga ngagawa ko, adalake ang Kristo. Alam po ninyo, marami ng mga sitwasyon ng ganyan. Maraming tao mapagkunwari, marunong maging mapagkunwari, para lang makuha niya ang isang bagay. At pagkatapos, ano ang nangyayari? Pag nagsama na sila, nag-asawa na sila, lumitaw na yung ugali. Ala na. Balik sa dati. Gulo ang buhay. Pero magpasalamat ka kung yung taong yun. Alam kasi ng Diyos yung ikabubuti po ng bawat isa't isa sa atin. Kaya kayong mga single, ako mamaligwa. Mga di kayo, manalangin lang kayo. Ipagkakaloob ng Diyos yung pinaka-best na yan. Hindi kayo magsisisi na niya. Amen po ba? Karakadare mag-amen? Nakalaring kahe. Sige po. Kung hindi pa darating ang ating Panginoon, ang Diyos kahit kailan ang mga salita niya po, hindi kasinungalingan. Lahat po yan, totoo yan. Tayo lang po kasi ang nagkukulang Ano ba yan? Yung mga ugali po nating masasama. Tinatanggal ng ating Panginoon yan. Pagmasdan po ninyo yung sarili ninyo. Ano na yung tinanggal ng ating Panginoon sa inyo na ngayon payapa ka, masaya ka. At nasasabi mo, Lord, tunay ko born again. Lord, tunay na ako talaga mga biyayan kay salita mo, Lord. Tunay na rin salita mo, Lord. Totoo talaga yung salita mo, Lord. Yung from glory to glory, He's changing us. Amen po ba? God removes all the branches that don't bear fruit, but He prunes the branches that bear fruit.
He takes away all the unnecessary things in our lives so that we may bear much fruit. Amen po ba? Pangatlo po, last. As branches of the true vine, we need to stay connected to the true vine. Bilang mga tunay na mananampalataya, kailangan po tayo ay manatili na nakakabit. Nakakabit, nakadugtong, sa tunay na puno ng ubas. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Tandaan po ninyo, kapag dumating ang panahon na pinutol ninyo kayo mismo, kasi tayo lang ang pwedeng pumutol niyan eh. Tayo lang pwede ang humiwalay sa totoong, vine, sa totoong puno ng ubas. Tayo lang po mismo, kapag humiwalay na po tayo dyan, makikita po ninyo, malalanta na kayo talaga dyan. Makikita ninyo yung karahasan ng buhay o yung mga problema na mabibigat. At makikita mo yung sarili mo na napapariwara ka na ngayon. Hindi na katulad nung dating nakadugtong ka pa sa tunay na puno ng ubas. Ano ang sabi? Why is it important to stay connected to the true vine? Bakit po napaka-importante na tayo ay nakadugtong, nakakabit, sa totoong puno ng ubas? Sa John 15, verse 5 to 8, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Ano ba yung bunga na sinasabi ito? Yung righteousness po, yung peace, yung joy, yung satisfaction. Naranasan ho ba ninyo ito habang kayo ay nakadugtong po, nakakabit sa ating Panginoong Jesus? Nararanasan ninyo itong totoong righteousness, yung tunay na joy, yung tunay na peace. Kapag wala ka sa ating Panginoon, meron ka ba satisfaction? Wala. Kung ano yung nakikita mo sa kapitbahay mo o kung ano yung meron yung kapatid mo, naiinggit ka kaagad. Ang gusto mo, ganun din. Pero kapag si Kristo ay nasa puso mo, ano yung mabubuting bunga niyan? Kahit na, lechon na manok lang ang pagkain mo, araw-araw, nagpapasalamat ka pa sa Diyos. O gawin na natin tuyo. Ayaw yata ninyo yung lechon na manok eh. Gawin natin yung tuyo. Pag tuyo, yung dried fish, na yan, kontento ka. Ang lasa noong tuyo, lechon manok. Nasubukan na ba ninyo yun? Na gano'n na yung pagkain, pero mapagpasalamat ka sa ating Panginoong Yesus. Bakit? Bakit ganoon yung karakter mo? Bakit ganoon yung ugali? Bakit ganoon yung pag-iisip mo? Kasi nakadugtong ka sa totoong puno ng ubas. Pag hindi ka nakadugtong, puro negative yan. Wala kang kapasalamatan. Kaya nga, ano ang sabi pa po dyan? Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Kapag hindi tayo nakadugtong o nananatili sa ating Panginoong Hesus sa tunay na puno ng ubas, katulad po tayo ng sanga na pinutol, yung thrown away, itinapon, and withers, sabi po dyan. Such branches are picked up. Ano po ang sinabi? Thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Amen po ba? We cannot bear fruit
without the Lord Jesus, our true vine. Totoo po ito. Noong hindi pa natin kakilala ang ating Panginoong Hesus, wala pa siya sa atin, ang banal na Espiritu. Nakakagawa ka ng mabuti pero mayabang ka, pinagmamalaki mo. Nakakatulong ka pero ano siya, kung hindi lang sa akin, hindi ka makakapagtapos eh. Di ba? Ganyan tayo. Pero magbuhat nung nakilala natin ang ating Panginoon, nag-iba po yung ugali natin yan. Kahit na sasabihin nila, kung hindi lang po kay tito ko, hindi ako makakapagtapos. Hindi. Dahil lang yan sa Panginoong Yesus. Binless niya ako para ikaw ay matulungan ko. Pag ganun po yung ating mga pag-iisip, yung karakter po natin, ang ibig sabihin, nakatugtong ka sa tunay na puno ng ubas. Kasi ang ating Panginoong Hesus, ganyan po siya. Di ba? Pag-aralan ninyo ang buhay ng ating Panginoon. Binastos siya, pero ang ginanti niya, pagmamahal pa rin. Pinatawad niya lahat yan na Amen po ba? Disconnecting from the Lord result in spiritual dryness and death, which leads to being thrown into the lake of fire. Disconnecting. Tandaan po ninyo, kapag dinisconnect po natin yung sarili natin, sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, magre-resulta po yan na napakatuyo, tuyong-tuyo. Ano po ang sabi dyan? Yung spiritual mo, hindi mo na maranasan yung presensya ng ating Panginoong Yesus. Na kahit na naririnig mo ang kanyang mga salita, para bang walang nangyayari sa iyo, hindi na tumatalab. Tuyong-tuyo ka na, wala ka ng buhay. Halos ayaw mo nang pakinggan ang salita ng Diyos. Na sinasabi mo sa iyong sarili, hindi na totoo, hindi man totoo yan. Ganyan po yung magiging resulta, yung dryness ng spiritual po. Death, mamamatay talaga yung espiritu mo dyan. Ano ang sabi? Which leads to being thrown into the lake of fire. Papunta ka na saan? Tatapong ka na lang sa impyerno. Diyan ka papunta. Staying connected with the Lord and holding tight to His Word is the key to answered prayers. Amen po ba? Kapag nakadugtong ka pa sa ating Panginoong Hesus, sinusunod mo yung kanyang mga kautusan. Ang sabi po dyan, kung ano man yung mga prayer request mo, siguradong mabibigyan po ng kasagutan yan. God is glorified when true disciples produce abundant good fruit. Nag-glorify po, nalulwalhati, napupurihan ang ating Panginoong Hesus kapag tayo po bilang mga tunay na Kristiyanong born again, tayo po ay namumunga. Abundant, sabi, saganang, namumunga. Nag-glorify ang ating Panginoong Hesus sa buhay po natin. Romans chapter 11, verse 19, verse 22. Ang sabi po dyan, well, you may say, those branches were broken off to make room for me. Verse 20, yes, but remember, those branches were broken off because they didn't believe in Christ. And you are there because you do believe. So don't think highly of yourself, but fear that could happen. Huwag po natin ipagmalaki. Ay, ligtas ko. Sabi po dyan, ha? Ligtas ko, sigurado kong ligtas. Sabi po dyan, huwag ka masyadong magmayabang, sabi niya. Baka hindi mo alam, sabi niya, kung ano yung mangyayari sa iyo, sabi niya. Na ano po ang sinabi dyan sa 21? For if God did not spare the original branches, sino po yung tinutukoy dito na original branches? Ang mga Israel. Mga Hudyo po. Yan po. He won't spare you either. Bakit po nasabi ito? Dahil po yung mga suwail na mga Israelita,
hindi nila natikman ang promised land. Pinutol po sila. Yung 20 above, kung alam po ninyo yung kwento na yon, 20 above. Dahil suwail po sila, lamaran nila. Ano po, hindi nila nakita yung promised land. Hindi sila nakapasok. Ano po? Hindi po manghihinayang ang Diyos. Bakit? Ano ang sabi niya doon sa verse 22? Notice, tingnan ninyo ito, pagmasdan ninyo. How God is both, sabi po dyan, sabi niya, kind, mabait, and severe. Ano po yung severe sa salita po natin? Ano po? Mabagsik. Ano po? Ano pa yan? Matindi. Ano po? Marahas. Yan po yung Diyos natin. Ano po? Bakit ganyan ang Diyos ninyo? Bakit ganito ang Diyos natin? Dahil ang Diyos po natin, sa tandaan po niya, He is holy. Tama po ba? Righteous. At just. Alam niya po, walang pagkakamali kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya nga sinabi dito, severe. Ano po, mabagsik ang Diyos po natin. Kanino siya mabagsik? He is severe toward those who disobey. Amen po ba? Kanino siya mabagsik? Kanino siya marahas? Doon sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Sa Kanyang mga pinag-uutos. Sa Kanyang mga salita. But kind. Kanino naman siya kind? To you, if you continue to trust in His kindness. Magiging mabait. Mabait ang Diyos kanino? Doon sa mga nagpapatuloy na nagtitiwala. Saan? Sa Kanyang kabaitan, kindness. Amen po ba? Naunawaan ba ninyo ito? Kaya nga po, but if you stop trusting, subalit dadapat kung kayo ay hihintong magtitiwala, you also will be cut off. Kayo rin, sabi dyan, ay mapuputol. Maliwanag po ba sa atin? Tandaan po ninyo, holy, righteous, just ang Diyos po natin. Kaya lahat ng kanyang mga desisyon, lahat ng kanyang mga ginagawa po, wala pong kamalian yan. Amen po ba? Kaya nga, dito po makikita natin, kung naririnig ninyo yung one saves, always save. Sino po yung nakakarinig nito? Yung sinasabi nila, tinanggap mo na pala si Kristo eh. Hindi na yan. Kailan, hindi na mawawala ang kaligtasan sa iyo. Sige, balik ka sa dati mong buhay, mambabae ka, mag-inom ka, magsugal ka. Sige, sabi niya, mag-commit ka ng adultery, fornication. No? Maglalaki ka na maglalaki. Magbabae ka na magbabae. Okay lang yan. Tinanggap mo na kasi si Kristo eh. Hindi na mawawala yung salvation. Yan po ay wala sa Bible. Yung one save, always save. Wala po yan sa Bible. Ano po? Wala yan sa katuruan. Ano po? Na pagkatapos mong tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas mo, Panginoon ng buhay mo, gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Wala po yan sa Bible. Yan po ay katuruan ni sino po? Yung dati nating kaibigan. Walang iba kundi si Satanas. Katuruan niya po yan. Pero ang katuruan ng ating Panginoong Hesus, ito po. Itong binasa natin na ito. Itong Romans chapter 11 verse 19-22. Ano po? Kaya nga, pag tinanong ka, naniniwala ka ba sa one save, always save? Opo, naniniwala ako. Paano yan? Dapat ipaliwanag mo. Bakit ka naniniwala? One save, ano po? Stay safe. Naniniwala po ako na ako ay ligtas. Bakit? Dahil mananatili po akong ligtas. Bakit? Once you are connected to Christ, stay connected by faith.
Amen po ba? Dapat nagpapatuloy ka. Ano po? Nagpapatuloy ka na nakakonect. Ano po? Sa ating kay Kristo at sa pananampalataya mo sa Kanya. Kaya nga, yung once saved, always saved, totoo po yan. Pero may condition. If, sabi po dyan, you continue to believe in Him. Kung magpapatuloy kang maniniwala, kanino? Kay Jesus. To believe is to obey. Kaya, totoo yung once saved, always saved. If you continue to believe. Kanino? Kay Jesus. Hindi po yung once saved, always saved. Period. Tapos, balik ka doon sa dati mong ginagawang karumal-dumal. Yun po yung sinasabi doon sa Peter. Para kang aso na nagsuka pagkatapos kinain mo. Para kang baboy na pinaliguan pagkatapos naglublob ka uli sa putik. Yun ka. Kaya nga po, once saved, always saved if you continue to believe in Him. Amen. Malinaw po sa atin. Okay mo po. Dapat hindi nasayang itong Renz Verano ko pong boses sa inyo. Na ano po, okay, mag-review na po tayo. I am the true vine. Ano po? What does it mean that we are the branches? As branches of the true vine, sabi po, we are expected to bear much fruit. We must not associate with the false vines. We need to stay connected to the true vine. Last verse. Pakaintindihin po ninyo mabuti ito. Nakasulat po sa Psalms 92 verse 12 to 14. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Alam po ninyo yung cedar of Lebanon? Ito po yung isa sa mga matitibay na kahoy na ginamit sa templo po. Kaya nga po, ano pa ang sabi ng 13? Planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. Sino itong mga ito? Yung mga righteous. Yung mga matutuwid. Ano po? Verse 14, ito yung napakaganda rin po. They will still bear fruit in old age. Kahit na matanda ka na, kahit na 90 years old ka pa, ano ang sabi dyan? They will bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Hallelujah. Yan po, yung kapag tayo ay nakasuglong, ano po, sa tunay na puno ng ubas. Kaya nga po, yung mga matatanda na dyan, ano po, huwag kayong mag-alala. Patuloy lang kayong kumapit, dumugtong, nakadugtong, ano po, sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay magiging fresh at magiging luntian, magiging sariwa pa tayo. Parang mga dahon na sariwang-sariwa po yan. Hindi pala parang talagang sariwang-sariwa po tayo. Amen po ba? Ako po nararanasan ko ito. Ako po, magti-turn na po ako na 63 ngayon. September na ito. Pero nararanasan ko pa rin yung kalakasan po ng ating Panginoon. Habang nakadugtong po tayo sa ating Panginoong Yesus, magniningning pa rin tayo kung ano sinasabi ng Psalms 92 verse 12 to 14. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. We are righteous because we are connected to Jesus. Staying connected to Him will always lead to eternal life, strength, health, and fruitfulness, even in old age. Amen po ba? Pwede po natin palakpakan ng ating Panginoon.
At ang aking pong dalangin, ang kahilingan sa ating Panginoon, tayong lahat na nakarinig sa kanyang mensahe, sa kanyang salita, maranasan natin yung sinabi po ng Psalms 92. Yung kahit na matanda na po tayo, mamumunga pa rin po tayo. Magiging sariwa pa rin tayo. Ano po, magniningning pa rin tayo. Na ano, bakit? Ano po, gagamitin pa rin tayo ng ating Panginoong Yesus. Para marami pang kaluluwa ang makaranas sa kabutihan at sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo.